So hi everyone! So welcome back to another video. So today, i-continue natin guys yung pinag-usapan natin nung nagkapi-kapi ako. So this is going to be the part 2 kahit wala namang nagtanong, wala namang nag-comment about sa part 2. Pero ikwento ko lang sa inyo para mayroon naman akong magawa kasi galing ako actually sa aking in-laws kasi lumabas kami, nagkape lang kami. So, wala din naman akong work. So, nagsabi niya sa akin, gusto mo bang lumabas para magkape? So, since wala nga akong work, so sabi ko, sige. So, lumabas na kayo ng mga 2 hours. So, and then, meron pa akong 2 hours bago matapos yung school ni Kira. But yung lolo niya naman yung mag-pick up sa kanya. Tapos, ihatid siya dito. So, might as well do a quick video. So, yeah. So, anyway, let's get started sa video na to. So, kung tatanungin niyo ako bakit hindi kami okay, kasi guys, after siyang miniting ng manager at sinabi sa kanya na ako daw yung nagsabi sa kanya na nakaupo siya doon ng 20 minutes, naniwala kasi siya talaga. So, doon parang nilaglag talaga ako ng manager sa kanya at sa iba na sigurong mga Pinay. So, yeah, kaya hindi ko talaga maisip bakit ganyan siya sa akin. Hindi ko talaga alam. So, ito namang Pinay is naniwala din sa manager na kaya pala si Jenny pala yung nagsabi. Pero naisip ko din, wala din siyang common sense talaga. Imagine, wala naman ako doon nung miniting siya. At kami lang naman ang nag-usap bakit nalaman ng manager. Kami lang din talaga yung nagtanong sa sarili namin, bakit kaya nalaman? Di ba si ano lang yung nakita tayo, si ano lang naman yung nakakita sa atin that time. So walang iba kundi yung isa na nga yung nagsabi sa manager na nakaupo siya. So yeah, so the reason why na hindi na kami naging okay is kasi naniwala talaga siya. So, and kaya pala that time, kasi normally pag natapos na kami mag-work together, pumupunta talaga ako sa laundry area para sabihin ko sa kanya, "Ti, uwi na tayo, ti." Kaya pala nung pagpunta ko doon, parang nakasmile lang siya na parang dinidma niya ako. Yun pala ang pinag-usapan nila sa meeting na hindi ko alam. Parang, yung ano din talaga sa kanya is parang dinidma niya na lang ako nang hindi ko talaga alam. Nang wala akong kaalam-alam. So, pagka-uwi ko na, sabi ko sa isang Pinay na nag-work din doon that day, sabi ko, "Nasaan na si ano, ti? Kasi uwi na kami." Sabi niya, umalis na. So, iniwan niya na lang ako ng hindi usual na umuwi kami. Parang, okay, bye. Walang ganun. Basta umuwi na lang siya ng hindi ko alam. So, kaya pala nag-stay ako doon ng mga 10 minutes. Hinintay ko siyang puntahan niya ako. Wala, kaya pala. Umalis na pala siya. So, anyway, so after na pagka-uwi ko ng bahay, mga gabi na yun, mga 7 ng gabi, nag-message itong friend ko na taga Cebu kasi nakita niya sa Facebook na nag-post daw itong si Pinay na makinig ka lang pero wag kang magtiwala, ganon. So, yun pala. Ako na pala yung pinaringgan doon sa Facebook. And then, alam niyo ba, syempre, kasi nga wala din ako talagang alam, tinawagan ko siya. Hindi niya sinagot, nag-message ako sa kanya. Hindi siya nag-reply. Dinidman niya lang talaga ako. At doon talaga yung nag-end yung pagka okay namin di naman siguro kami friends, no? Pero as a Pinay, yung tawag natin doon is friends na. Pero hindi, doon nag-end yung relationship namin as okay as okay as Pinay, ganun. So, after, I think nearly almost 2 weeks that time, may party itong isang Pinay. Siyempre ako din, invited din ako that time, at saka yung friend ko na taga Cebu. Ito namang friend ko na taga Cebu, hindi man lang niya ako sinabihan na, "Oy, itong si Laundry Pinay, pupunta pala doon sa party." Alam niya namang may something, di ba? May something sa aming dalawa. Pero okay naman din yun sa akin kasi hindi naman ako yung nag-party. So, yung nag-party is bahala na siya kung sino yung imbitahin niya. Pero naano lang din ako dun sa friend ko na bakit hindi man lang niya ako sinabihan na pupunta dito si ano. At least may warning lang ba na pupunta dito si ano. Okay naman din yun sa akin kung pupunta siya. Pero hindi talaga ako sinabihan na pupunta dito si ganito. Sinabihan na ako mga 30 minutes before na pupunta na sila. Sabi nung nag-party, hindi ko alam na hindi pa kayo okay ni ganito. Pupunta pala siya dito. Sabi ko, okay lang naman. So, nandun na siya guys, nandun na sila sa party. Dumating na siya, hindi kami nag-usap. Tingin lang kami, tapos I'm being polite, "Hi, ti," ganun lang. Pero iba na talaga. So, hindi na ako naging friends talaga sa kanila. Dun sa Pinay na yun. At saka, binlock niya ako sa Facebook na hindi ko talaga alam. Kasi nga, nakinig siya doon sa manager, sabi ko. Ayoko na mag-explain sa sarili ko guys, kasi alam ko sa sarili ko
kung ano lang yung ginawa ko, hindi ko siya nilaglag. Sabi ko talaga sa kanya sa text, hindi kita nilaglag, tayo nga ang yung nagtatawanan. Tapos ikaw pa yung nilaglag ko. Pero, yun nga, nakinig siya sa manager. So, yun. Hindi na kami friends. Pero ngayon, pag nagkikita kami ng husband niya, nag-uusap naman kami. Tapos, tinanong ako ng husband niya, bakit hindi kayo nag-uusap ni ano ganito? Sabi ko, ay, hindi, kala ko ba alam mo? Sabi niya, hindi ko man alam. Sabi niya, ay, kasi sabi ko, kasi nakinig siya sa manager. Yun, sabi niya, oh, kaya pala hindi kayo masyadong nag-uusap. Kasi normally, after work, nag-chat-chat talaga kami. And then, napansin daw niya na hindi na kami nagtawag-tawag. Hindi daw in-explain din ng ni Pinay sa kanya kung anong nangyari. So, kaya hindi niya alam kung bakit parang may something sa aming dalawa. So, kaya hindi na din ako guys nag-explain sa sarili ko. Sabi ko sa husband niya, I don't need to explain myself kasi tapos na akong nag-explain. And, tapos na. Dinid mo niya lang ako, so I don't need to explain myself. Yun. Tapos, may party na naman nung, ito lang 2 weeks ago, may party na naman itong Pinay na nag-party kasi December kasi yung birthday niya. So, hindi ako pumunta kasi just in case nandun siya. And sabi naman ng friend ko talaga na taga Cebu, sabi niya sa akin, kung naka-move on ka na, dapat punta ka lang, okay lang daw makipag-casual. Sabi ko naman, why I need to fake myself? Bakit makipag-piki ako, mag-smile ako doon, tapos hindi naman ako happy. Kaya sabi ko, mas mabuti nang hindi ako punta kasi makipag-fake ako, ganun. Hindi ko talaga kaya guys makipag-fake. Kaya, pag pumunta ako sa school, pag nagde-drop ako kay Kira sa school, dumadaan din sila minsan kasi galing siya sa work. Parang sinusundo siya ng husband niya. Tapos nagbibip naman yung husband niya, nagwe-wave. Pero I find it really weird kasi pati din siya, nagwe-wave din sa akin. Sabi ko, hindi ko maintindihan na bakit pati siya nagwe-wave din sa akin na. Parang okay naman ako. I'm fine. Kaya ngayon, mayroon akong parang may trust issues na ako sa mga makakasalamuha ko. Parang na-learn talaga ako. Parang na-hurt talaga ako guys na bakit ganun? Sabi ko nga sa ano, I think matanggap ko pa siguro na bad manager, pero yung pagsiraan ka ng manager sa kapwa mo Pinay, it's something not funny. So, yun din talaga yun yung rason. Doon nag-end talaga yung decision ko na ayoko na talaga mag-work. So, ngayon, I'm so happy about my work. Sinabi ko nga, happy na ako sa work ko. Nandyan lang sa town. 3 minutes walk. I feel valued. Masaya ako. And then, I know my hours is hindi long. But, it's better na like that. Kasi at least, happy ako sa work kung nasaan man ako ngayon. So, yun lang naman. And meron akong husband na mas supportive sa mga ginagawa ko, decision making ko, sa gusto kong gawin. Ganun. Kaya ngayon, I'm very picky kung sino yung mga makakasalamuha ko kasi ayoko na talaga makipag-mix for the sake of mag-mix, but then you're just faking it yourself. So ayoko ganun. Kaya hindi ako masyadong pumupunta talaga sa mga party even before. Nakatira ako sa England guys ng 8 years na, pero hindi talaga ako masyadong nagmi-mix ng mga party. Minsan nga lang, nakapunta nga lang ako dun sa Pinay talaga na nag-party nung December last year. Kasi dahil sa isa kong friend na taga Cebu. Pero, other than that, hindi talaga ako pumupunta. Kasi nag-avoid talaga ako sa mga ganyang, mangyayari. Kasi yung iba, hindi natin alam, yung iba mas smile lang, and then ikaw naman, totoong tao ka, and then yung iba is something, Kaya, I'm so happy na limited lang yung mga tao sa paligid ko. And then, I also stopped using Facebook a lot. I know, nandito ako sa YouTube. It's still a big platform. Pero, tinry kong wag mag-Facebook masyado para less yung aking talking to people. Kasi, nabo-waste lang din yung time ko. I mean, I'm on Facebook still. Pero, on and off ko pag gusto ko, pero hindi na talaga like before. Kasi ayoko na ayoko masyadong maraming access sa mga tao. And nasa point na din ako ng life na I'm not nosy anymore. Like, nakafocus na lang ako sa goal ko, sa family ko, sa sarili ko, sa family ko, sa Pinas. Ganun na lang, nakafocus na lang talaga sa ganun yung life ko, sa mga taong naging supportive sa akin. Ngayon na lang yung nakafocus. I think, ganun talaga pag medyo nasa age na tayo ng I don't wanna waste my time. Yun. Kaya, suggest, spend time
value your time, be productive, yun. Kasi yung, minsan kasi yung Facebook talaga guys, or any social media platforms, marami ang nawawala time sa ito. Kaya, we need to value our time. Kaya ngayon, nag-YouTube ako para at least naman may something naman akong yung social media. Kasi kung sa Facebook, iba din kasi talaga yung Facebook. Kasi, yung Facebook, nakikipag-talking ka sa mga tao and then maraming nawawaste na time. At least dito sa YouTube, naggawa ako ng video, i-edit ko, i-upload ko, comments. Iba kasi talaga sa Facebook kasi sa Messenger, talking, ganito. So, ang ending, magmaritis-maritis na lang. So, kaya sabi ko, i-stop ko na, i-limit ko yung aking Facebook. May Facebook ako actually, pero sa family ko na lang. May Messenger ako for my mama, aking kapatid, yun lang. Pero less na talaga yung talking sa ibang tao kasi ayoko na nga. Yun yung aking goal for this 2024. I mean, nag-start naman ako since late 2023. Parang na-practice ko na talaga na hindi masyadong gumagamit ng Facebook. And ngayong 2024, isagad ko na talaga siya. Parang hindi na ako masyadong nag-update sa Facebook kasi mas maganda talaga yun. Parang good for your mental health and good na rin for your time para ma-value mo yung anong gusto mong gawin sa day mo, sa araw na to. Kaya noon. So anyway guys, siguro mag-relax lang ako today and punta ako dun sa sala at magkakape siguro ako, no? For the third time ko na itong kape kasi nagkape kami ni mother-in-law. So, yun lang naman guys. So, thank you so much guys for watching. And alam niyo ba kung gusto niyo suggestion, kung gusto nung ano yung gustong video na gawin ko, please do leave a comment. Wala namang nag-comment sa video ko kasi bago lang din ako sa YouTube guys. And I think na mas na-enjoy ko talaga yung YouTube channel na to compared sa YouTube channel ko before. Kasi ito parang na-enjoy ko lang mag-upload kahit walang nanonood. Basta na-enjoy ko lang yung mag-edit ng videos. Kaya, as you can see, every week ako nag-upload like 3 times a week. Kasi na-enjoy ko talaga siya. So yeah, so thank you so much guys for watching. And today is Friday, so enjoy your weekend. And I hope to see you guys on my next vlog. Bye-bye!